Hallelujah, Hallelujah. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang mga ito sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Maligayang pagdating sa dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kung ibubuod natin ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ang salita ay pag-ibig. Nagtanong ang isang eskriba kay Jesus kung ano ang gagawin niya upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ibigin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, at ang pag-ibig na ito sa Diyos ay dapat makita sa pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig sa Diyos dapat magbunga ng pag-ibig sa kapwa.
At ang talinhaga ng mabuting Samaritano ngayong araw na ito ang naglalarawan kung paano natin iibigin ang ating kapwa. Ang tanong, paano nga ba iibigin ang kapwa? Ang pag-ibig sa kapwa ay nangangahulugan ng pagkilos. Ang pag-ibig sa kapwa nangangahulugan ng pagdamay. Ang pag-ibig sa kapwa kailangan ng paggawa. At ang paggawa na ito ay hindi lamang pagkaawa, kundi isang gawa na may pagtulong. Isang gawa na may pagpapagaling at pagbibigay ng oras at panahon. Nakita natin sa talinhaga ang Samaritano. Ginawa niya ang lahat. Siya'y nahabag, lumapit siya, binuhusan ng sugat ng langis at alak, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Ang Samaritano, hindi lang basta naawa, siya ay nahabag, siya ay nagmalasakit, naging compassionate ang Samaritano. Hindi lang niya inibsan ang sakit ng sugat, kundi inako niya ang responsibilidad hanggang sa gumaling. Dinala pa nga sa bahay panuluyan at siya pa din ang nagbayad. Ganyan ang inaasahan sa bawat isa sa atin kung paano natin iibigin ang ating kapwa. Father, madali naman ibigin ang kapwa na kung saan kayang suklian ang pag-ibig na ipinapakita sa atin. Madali namang ibigin ang kapwa, yung kapwa na kaibig-ibig. Yung kapwa na pagdating ng panahon, kayang suklian ang ginagawa mo sa kanila. Yung kapwa na kung saan mahal ka din. Oo, sige, madali yan. Pero hindi lang ang kapwa na kaibig-ibig ang dapat nating mahalin. Kasi ang hamon sa atin, ibigin ang kapwa. At sa pag-ibig sa kapwa, hindi dapat tayo mamili kung sino lang ang iibigin natin. Hindi dapat tayo umiwas tulad ng isang saserdote at levita sa talinhaga. Nakita na may nangangailangan ng tulong, lumihis pa. Nakita na may kinakailangan ng tulong at may sugatan na kapwa, tiningnan lang at nagpatuloy maglakad. Oo, sige, may dahilan sila. May mga reasonable excuses naman sila. Pero ganoon na lang ba yun? Tila ba sinasabi na, ay, may sugatan, ay, may biktima, oy, may duguan, may nangangailangan ng tulong ko, kaso, may mga tungkulin ako kaso, may mga gagawin pa ako kaso, hindi pwede kasi malilate ako sa schedule ko. Hindi na tumulong. Lumihis na lang, tiningnan na lang, walang ginawa. Mga kapatid, balikan natin ang tanong ng eskriba. Paano ba magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sagot, ibigin mo ang Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos ay dapat nakikita sa pag-ibig sa kapwa. Kaya nga hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig sa Diyos at kapwa, sapagkat konkretong maipapahayag ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Paano ba tayo magmahal ng kapwa? Tulad ba nung saserdote at levita sa talinhaga na nakita at tiningnan lang ang kapwa? Nalaman ang pangangailangan ng kapwa, ngunit lumihis ng daan, ngunit hindi tumulong.
Ganito ka ba magmahal? Madaming excuses? Ganito ba tayo magmahal ng kapwa? Nakikita, nalalaman, pero walang ginagawa? Hanggang tingin lang, hanggang alam lang, hanggang tanaw lang, tapos lilihis ng daan. Ganito ka ba magmahal? Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Kadalasan ganito tayo. Sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, ngunit wala naman tayong ginagawa sa ating kapwa na nangangailangan ng tulong. Sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, pero hindi naman tayo makatulong sa nangangailangan. Sinasabi natin na naglilingkod tayo sa Diyos, ngunit hindi naman natin mapaglingkuran ang ating kapwa. Kaya nga matularan nawa natin ang mabuting Samaritano sa talinhaga sa Ebanghelyo natin ngayon, tunay na nagpakita ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Mga minamahal na kapatid, ipahayag natin ang pag-ibig natin sa Diyos sa panalangin at paggawa. Ang pananampalataya at pag-ibig natin sa Diyos ay buhay sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Ang pananampalataya at pag-ibig natin sa Diyos ay buhay sa pamamagitan ng malasakit sa kapwa. Kaya nga, wala tayong sayanging oras. Huwag natin ipagpaliban ang pagtulong sa kapwa. Ganyang magmahal ang tagasunod ng mahal na Poong Jesus Nazareno, may malasakit sa kapwa. Ang nagmamahal sa Poong Jesus Nazareno, nakikita ang pangangailangan ng kapwa at handa siyang tumulong. Ang deboto ng Poong Jesus Nazareno, nagdarasal at tumutulong sa nangangailangan. Nagbibigay ng oras at panahon upang ang kapwa ay ibigin. Ang tanong, ikaw, paano ka umibig? Ikaw, paano mo ibigin ang Diyos? Ikaw, paano mo ibigin ang iyong kapwa? Amen.